Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan! Ilang bahay sa Negros Oriental na lubhang naapektuhan ng lindol. Pahirap ang puntahan dahil sa nawasak na tulay at kalsada. Malalakas sa pagyanig. Muling naramdaman ngayong gabi. Bilang ng patay sa lungsod ng Gihulngan, hindi na bababa sa 28. Limitadong medical supply, problema sa ilang ospital. Issue sa pabago-bagong desisyon umano ng Korte Suprema sa kaso ng grupo ng flight attendants, binusisi sa ika-13 araw na impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Lead Prosecutor Congressman Neil Tupas Jr. inalmahan ng balita ng isang pahayagan na abot hanggang 50 milyong piso ang isang pinagagawang bahay. Dormitory building sa China nasunog dahil sa nagkaaberyang fireworks. Sa Taiwan naman, tunghay na makulay na pagdiriwang ng Lantern Festival. Saksi! Mahirapan ang pagpunta sa bayan ng La Libertad sa Negros Oriental dahil sa mga nagkabitak-bitak na kalye at napinsalang tulay dulot ng malakas na lindol. Sa bayan naman ng Himalalo, dagdag problema sa mga residente ngayong gabi ang mga pag-ulan at nararamdamang aftershock. Mula sa Negros Oriental, saksi si Salima Refran. Mga bitak-bitak na kalsada, mga tulay na may sira at nagsiguhong bahay ang sumalubong sa amin habang patungo sa bayan ng La Libertad. Ang dalawang palapag na bahay na ito, tuluyang nagiba kaya inabando na. Tanging mga alagang lovebirds ang naiwan. Gumuho rin, maging ang gusaling ito ng pamahalaan. Naputol naman ang Pangalawang Bridge kasunod ng pagbagsak ng isang bahagi nito dahil sa bumigay na pundasyon. Kaya imbis na sa tulay, sa sapa sa ilalim nito kami dumaan. Bukod dyan, wasak din ang San Jose Bridge ng bayan. May mga napinsala rin sa bayan ng Ayungot tulad ng bahay ni Corazon na inabutan naming pilit pa rin isinasalba ang ilan niyang gamit sa pagguho. Hindi pa makuha ang iba, yung iba na lang. Bakit po hindi po makuha? Kasi may earthquake pang mga 12 ko, no? Pero wala ito kumpara sa nangyaring pagtabon sa mga bahay sa Barangay Sulungon sa bayan ng La Libertad. Ayon sa mga opisyal ng barangay at sa mga residente, nasa 30 hanggang 50 ang nawawala. Kanina, natagpuan ang katawan ng isang babae na nakuha pa umanong mag-text habang nasa guho. Nang mahukay, hawak-hawak pa niya ang cellphone. Inabot na ng dilim ang pagdating sa Himalalud ni NDRRMC Executive Director Yusek Benito Ramos na nagbabala laban sa mga pagpapakalat ng mga text scare na nagsasabing may mas malakas na lindol na darating. Pag nagdagdagan itong problema dito dahil yung mga tao ay nagpapanik dahil nga dito sa text scare na ito. Pero kabado pa rin ang mga residente, lalo't may mga aftershock pa hanggang ngayong gabi na dinagdagan pa ng problema ng pag-ulan at kawalan ng kuryente ngayong gabi. Mula dito sa Himalalod, Negros Oriental, ako si Salima Refran, ang inyong saksi. Alas 9:08 ngayong gabi naman nang makaranas muli ng 4.3 magnitude na pagyanig na lusod ng Gihulngan sa Negros Oriental. Ayon sa PHIVOLCS, sa pinakuling tala hindi bababa sa 28 ang bilang naman ng patay sa lungsod. Nawala pa rin supply ng kuryente at tubig. Mula sa Negros Oriental, saksi si Micaela Papa. Nasa gitna ng pag-aabot ng relief goods sa munisipyo ng Gihulngan, Negros Oriental, pasado tanghali, nang bigla muling yumanig ang lupa kanina. Ayon sa US Geological Survey, umabot daw ang aftershock sa 4.9 magnitude sa lakas ng paggalaw ng lupa, kumalampag ang bubong ng covered court. Kaya kabado pa ang marami, tulad ng mga pasyente ng Governor William Villegas Memorial Hospital na nag-camp out na lang sa damuhan kaysa bumalik sa anilay mapanganib na gusali. Sa unang tingin, animoy, normal lang na evacuation center itong lugar na ito, pero sa totoo, ito na yung ospital ng bayan ng Gihulngan. Ayan nga, naglatag na sila ng kutsyon sa damuhan at nakatungkod na nga yung mga dextrose para sa mga pasyente. Dito mayroon naman tayong tent kung saan nakaipon yung mga gamot na kailangan pa nilang pagkasyahin sa mahigit 80 pasyente. Dito naman mayroong operating
dining table para sa mga minor surgery na kinakailangan talaga dahil nga nasa labas kasi tayo may malaking danger ng infection. Lalo na't ang pangunahing nauubos daw na gamot dito ngayon ay ang antibiotics. We're giving mefenamic acid, cefalexin, amoxicillin, paracetamol, all antibiotics and pain relievers. Are they enough, ma'am? It's not enough. It's not enough, and we need ATS, anti-tetanus, tetanus toxoid. Wala pa ring tubig, kuryente. Mahaba ang pila sa nag-iisang gasolinahan na aming nakita. Nirarasyon na rin daw ang pagtitinda ng petrolyo. Sa relief goods lang din umaasa ang mga taga rito dahil sarado ang lahat ng tindahan. Tungkol sa mga tao, kailangan talaga natin yung mga pagkain, tubig, dahil wala kami sanitary drinking water ngayon dahil nasira yung aming water supply. Saan ka man lumingon sa paligid ng Gihulinan, puro pinsala ng lindol ang makikita. Ang kapilyang ito ng Aglipayan Church sa poblasyon, bato at nagibang bubong na lang ang natira. Ang tricycle na ito naman, natabunan ng gumuhong pader. Umabot din sa poblasyon ang mga malalaking bato na ito na gumuho at gumulong mula sa gilid ng bundok. Ilang talampakan naman ang ibinuka ng lupa sa may Bituklan Bridge. Idineklara namang hindi madaanan ng DPWH ang tulay ng Valeria, Tinayunan Bridge at Pisa Mora. Sa huling tala ng munisipyo, nasa 28 ang kumpirmadong patay sa Gihulingan. 13 sa mga ito ay nasa na landslide na Barangay Planas na di pa marating ng heavy equipment na gagamitin sana sa rescue at retrieval operation. Mula sa Gihulingan, Negros Oriental, ako si Micaela Papa, ang inyong saksi. At 1 minuto lang matapos ang pagyanig sa lungsod ng Gihulingan ngayong gabi. Ang pagyanig din sa bayan ng Tayasan na umabot naman sa 2.5 magnitude. Buong araw daw na may ganyang mga pagyanig doon, kaya maraming residente ang takot pa rin bumalik sa kanilang mga bahay. Mula sa Negros Oriental, saksi si Jiggy Malikan. Pagpasok pa lang ng bayan ng Tayasan sa Negros Oriental kung saan malapit ang epicenter ng lindol, kitang-kita ng pinsala na idinulot ng 6.9 magnitude na lindol na naganap kahapon. Mga malalaking bitak ang iniwang bakas sa kalsada. Ang mga restaurant sa gilid ng daan, nagiba. May mga bahay na pinadapa. Maging ang simbahan, hindi nakaligtas at nasira. Matinding takot ang idinulot sa mga residente ng lindol. Kaya pansamantala muna nilang iniwan ang kanilang mga bahay sa takot na madaganan lalo pat simula kahapon hanggang ngayon ay mayat-maya ang mga aftershocks. Sa plaza ng Tayasan, pansamantalang naglalagi ngayon na may 30 pamilya na nakatira malapit sa mga baybaying barangay. Ano ba yung bahay? Ang kitchen na collapse. Also our kanabang dining room. Nakuan siya. Dito muna kayo. Ang hollow blocks na anak, no? Na-collapse dahil ang among table na broken ang glasses. Glasses are all broken. Takot po kayo na bumalik pa. Maraming nasira na bahay. Lumikas daw sila kahapon nang ilabas ang warning ng posibleng tsunami. At bagamat kinansela na ang warning ng FIVOX, minabuti raw ng mga residenteng mamalagi muna sa plaza dahil sa takot. Si Mang Gerardo sariwa pa sa kanyang isip ang nasaksiyang kakaibang galaw ng dagat kahapon. Lumakas ang tubig. Ang tubig umiikot, parang bumubula. Dagat patungo na doon malayo. Na makikita mo na doon ng buhangin na hindi na pinupuntahan pero ang lakas talaga. Tapos mamaya-maya bumalik. Pero ang mahina. Tapos pagbigla siyang sumandal. Ang iba namang residente sa bundok daw nagpuntahan dahil sa takot sa tsunami. Dahil sa trahedya, saradong lahat ng tindahan sa buong Tayasan. Kaya problema ngayon ang kawalan ng maiinom na malinis sa tubig at mabibiling pagkain sa lugar. Umaasa ang mga residente sa relief goods na ipadadala ng lokal na pamahalaan at mga pribadong mamamayan na magmamagandang loob. Wala kami dito mainom. Mayroon man mineral water, wala ka naman mabibilan. Siyempre, brown out. Walang kuryente. Pagkain, damit man minsan diyan, kung may pusong man silang mababait, masuportaran kami dito. Ako si Jiggy Manikad, ang inyong saksi